Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama para sa pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, na ang inyong banal na Espiritu na nagtuturo, nagbubukas ng puso at isipan, ang siyang sumaamin upang bigyan kami ng inspirasyon at maunawaan namin ang mensahe na nais po ninyo para sa amin. Ito po ang aming kahiling at dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, nais ko pong basahin ang Genesis chapter 22 from verse 1 through verse 14 na siyang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulayan. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano yon, anak?" Tugon ni Abraham. "Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ay ang pagtawag ng Diyos at ang pagtugon ng tao. Mga kaibigan, mga magulang ko at mga kapatid, masaya ka ba ngayon? Masaya ka ba ngayon? Sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, masaya ka ba? Kung ito ang tanong sa atin sa mga panahong ito, maaring hindi kaagad tayo makasasagot sapagkat ang totoo, marami sa atin, marami sa mga tao ngayon ang hindi masaya. Kaya nga, sa panahong ito, makikita ho natin maraming mga tao ay depressed, na meron silang depression, naroon yung mga tinatawag na anxieties, worries. At ito po ay nararanasan natin kapag dumarating ang mga sitwasyon na hindi tayo nakasisiguro kung ano ang ating nasa hinaharap. No? Meron pa bang future? Kaya nga meron mga tao, meron ng tinatawag na fear for the future. Dahil very uncertain yung mga nangyayari, hindi natin alam kung hanggang kailan ito pong pandemic na ito. At ano ang mangyayari, lalo na sa atin pong mga susunod na henerasyon. Meron pa ba talagang kinabukasan? Sa mga tao pong hindi naniniwala sa Diyos o mga taong ang nagsasabi na walang Diyos, parang ang panahon natin ngayon ay
wala na pong kasiguruhan at mapupuno talaga ng takot, pangamba ang mga tao. At hindi na alam kung ano ang mangyayari. Kaya nga magkakagulo ang mundo, mawawala ng kaayusan dahil doon sa takot. Mahalaga po ito mga kapatid na maunawaan natin. Pero sa mga taong mayroong pananalig sa Diyos at paniniwalang mayroong Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At alam natin na dahil ang ating buhay ay hawak ng Diyos, ang mga mananampalataya ay hindi niya pababayaan yung kanyang mga nilalang ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya nga itong nangyayari ngayon sa atin, hindi ito kagustuhan ng Diyos, hindi niya ito kalooban, hindi ito kasama sa plano ng Diyos nang likhain niya ang tao at ilagay dito sa mundo. Ito ay naging kagagawa ng tao nung siya ay hindi sumunod sa Diyos at nagkasala sa Diyos. Kaya yung ating pinag-uusapan ngayon, hindi pinayagan ng Diyos na ang tao ay tuluyang mapahamak. Kaya nga maliwanag ho yung pinakapuso ng tinatawag nating mabuting balita, yung Gospel, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa mga taong may pananampalataya, ito pong nangyayari sa atin na pwede tayong meron pa ring pag-asa na meron pang bukas, may kinabukasan pa. O kaya naman, either way, no? Sabi nga kung hindi dito sa mundong ito, doon sa pinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya sa mga taong may pananampalataya, may pag-asa. Sa mga taong hindi nananalig sa Diyos, hindi na niya nalalaman pa kung ano ang kinabukasan. Mga kapatid, sa araw na ito, nais po natin na tingnan yung dahilan. Bakit ba nagdurusa ang tao? Sabi ko nga kanina, hindi dahil ito'y kalooban ng Diyos, kundi dahil ito ay kagawa natin mga tao dahil sa kasalanan. Kaya maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito po yung kapahayagan na maaaring dahil nga sa kagagawa ng tao, no, nawawasak na itong mundong ginawa ng Panginoon na meron siyang magandang layunin. At ngayon, ayaw ng Panginoon na magpatuloy yon. Kaya nga, ang dahilan lamang kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga pagdurusa ay dahil sa kasalanan. Kaya kapatid, tumatawag ngayon ang Diyos. No? Merong dahilan kaya ka nandito sa mundong ito. May layunin yung buhay mo. Naniniwala ka ba na merong purpose yung buhay mo? At nagkakaroon lamang ng pakinabang yung ating buhay kapag alam natin na meron tayong layunin at meron tayong paniniwala sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Kapatid, tumatawag ang Diyos. Handa ka bang tumugon? No? May pagtawag sa iyo. Ang tanong, tutugon ka ba? Dito po sa ating binasa kanina, makikita ho natin yung larawan ng Diyos na sabi nga ang Diyos, siya ay tumatawag. Meron siyang kapahayagan. Pag nagpahayag ang Diyos, dalawang bagay yung kanyang kapahayagan. Kapahayagan ng pagtawag sa mga taong kanyang nilalang na magbalik loob. Pangalawa, kapahayagan na kapag ang tao ay nagbalik loob na sa Diyos, meron siyang nais na tuparin niya yung layunin ng buhay kung bakit nilikha at nilalang ng Diyos ang bawat isa sa atin. So tinatawag tayo ngayon para magbalik loob at tinatawag din tayo para tayo ay sumunod doon sa layunin ng ating buhay. Gawin natin yung kalooban ng Diyos kung bakit tayo nilalang. Kapatid, itong ating pag-uusap ngayon ay may kinalaman doon sa kapahayagan ng Diyos. Kaya nga sabi nga, ang tumatawag ang Diyos at
handa ka bang tumugon? Sa pagtugon natin, dalawang bagay lamang po ang nais ng Panginoon. Tumugon tayo na mayroong pananalig at tumugon tayo na mayroong pagsunod. Ang pananalig at pagsunod po, hindi ho pwedeng paghiwalayin. Yan po ay laging magkasama. Sapagkat kapag ikaw ay mayroon talagang totoong pananalig sa Diyos, gagawin mo yung pagsunod doon sa kapahayagan niya sa mga bagay na nais niyang gawin bilang bahagi ng layunin ng iyong buhay. Ito po yung nakikita natin sa buhay ni Abraham. Ang sabi dito, tinawag siya ng Diyos doon sa Genesis chapter 12 para siya ay gawing ama ng maraming bansa. At sa kanyang binhi manggagaling yon. At sabi, sindami ng bituin sa langit, no, at buhangin yung kanyang magiging mga anak. Kaya nga dito makikita ho natin yung una at kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Ito pa yung hiningi na handog ng Diyos. No? Kaya dito sabi, sinubok ng Diyos si Abraham. Saan siya sinubok? Kung titingnan ho natin doon sa verse 12, yung sinabi ng anghel ng Panginoon, natitiyak ko ngayong ikaw ay handa ng sumunod. So dito yung pagsubok sa kanya ay yung sinusubukan siya kung siya ba ay talagang handa ng sumunod. Dahil pag siya ay nasubukang sumusunod, magpapatuloy na ng Panginoon yung mga bagay na nais niya kung bakit niya tinawag si Abraham. So tayo din sa ating buhay, tinitingnan din ng Panginoon kung tayo ay handa ng sumunod. At may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maaring itong mga pangyayaring ito ay isang pagsubok sa atin, itong pandemya na ito, para tayo ay magbalik loob sa tawag ng Diyos, no, magsisi sa ating mga kasalanan, at tayo po ay tumugon sa pamamagitan ng pananalig at sumunod tayo doon sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya ito po yung ginawa ni Abraham. Kaya makikita natin hindi siya nakipag-argue. Sabi doon, nung sinabi ng Panginoon na ihahandog niya sa Isaac doon sa bundok na ituturo sa kanya, doon sa lupain noon ng Moriah, hindi siya nagsalita. Ang sabi ng talata, gumising siya ng maaga kinabukasan, nagsibak ng kahoy na panggatong at inihanda yung asno at isinama kagad si Isaac papunta doon sa lugar na tinuro ng Panginoon kasama ang dalawang alipin. Pagkaraan ng 3 araw, ang sabi doon, iniwan niya yung mga alipin at silang dalawa ng kanyang anak na si Isaac ang pumanik papunta doon sa lugar na itinuturo ng Panginoon. At dito, habang sila'y naglalakbay, nagtanong si Isaac. Sabi niya, meron na po tayong panggatong at meron na tayong apoy. Pero nasaan po yung tupa na ihahandog, susunugin? Minsan meron tayong mga tanong sa buhay na hindi natin nauunawaan at hindi naman masamang magtanong. At yon ay pagtataka lamang ng isang bata na katulad ni Isaac na sinama, alam niya na sila'y sumasamba at tuwing sila'y sasamba, laging mayroong paghandog. Alam niya, mamaya pag-usapan natin yung tungkol so bakit tayo sumasamba sa Panginoon. Dito, maliwanag na pagtugon doon sa tawag ng Panginoon at yung pagtugon ng pagsamba ay hiningi ng Panginoon kay Abraham at doon merong ipinahandog sa kanya. At ang pinahandog sa kanya, yung pinakamahalaga sa kanya, yung pinakamamahal niyang anak. Alam niyo sa atin, kung minsan, yun po yung pagsubok na pagdadaanan natin. Yung bang pinakamahalaga sa iyo ngayon, kaya mong ialay sa Panginoon? Kaya mo bang ialay yung iyong sarili? Minsan mas mahalaga tayo. Pinahalaga natin yung sarili natin kaysa sa Diyos. Pinahalaga natin yung ating pamilya. Pinahalagahan natin yung ating mga ari-arian, yung ating mga negosyo. Lahat po yan ay hindi masama. Pero kapag yan ay pinahalagahan natin ng higit sa Diyos, susubukin tayo ng Panginoon. Dahil pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin ang lahat ng yan. At walang bagay na hindi nanggaling sa Kanya. Kung tayo ay talaga nananalig na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo nito at maging sa atin ng mga tao. Kaya nga yung pagtugon ni Abraham ay pagsubok sa Kanya, sa Kanyang pagsunod. At tinitingnan din kung matibay at matatag yung kanyang pananalig sa Diyos.
Kaya dito makikita ho natin na ang naging tugon lang ni Abraham kay Isaac, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay nun. No? Yung tinatanong ni Isaac na handog. Kaya pagdating nila doon sa lugar na kung saan itinuro ng Panginoon, inihanda na ni Abraham yung altar, inilagay na yung panggatong, at inilagay na si Isaac bilang handog no, pagkatapos niya itong kapusin. At nung sasaksakin na niya, ang sabi, nagsalita ang anghel ng Panginoon mula sa langit. At sabi, Abraham, Abraham. At tumugon si Abraham, narito po ako. Ang sabi niya, huwag mong saksakin ang bata, huwag mong patayin. No, huwag mong siyang sasaktan. At doon nga sa verse 2, sabi, ngayon, natitiyak ko na handa ka ng sumunod. Mga kapatid, simple lang po ang gusto ng Panginoon. Tumatawag siya, pero kumisan hindi natin yun pinapansin. Maaring maraming pangyayari sa buhay natin ang mga kapahayagan na yan ng pagtawag na kinakailangan tayong tingnan natin na kung merong Diyos at naniniwala ako na itong mga nangyayari sa buhay ko ay mga pagsubok at hindi ako bibigyan ng Diyos sa pagsubok kung hindi ko makakayanan. Yan ang simula na ika'y manalangin at sabihin mo, Panginoon, kung tinatawag mo ako, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano yung layunin ng buhay ko? At manalig ka. At kapag ibinigay ng Panginoon sa iyo yung kapahayagan ng gagawin mo, sumunod ka. Hindi ko po alam kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo, kapatid, pero naniniwala ako na merong mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa iyo, nilalagay niya yan sa puso mo. Kinakailangan lang pakinggan mo at manalig ka sa Panginoon at gawin mo yung kanyang pinagagawa. At ano po ang nangyayari? Lagi po yung kapahayagan ng Diyos sa atin, no? Hindi lamang yung pagtawag at yung may ipinagagawa sa atin. Kapag tayo tumugon na may pananalig at pagsunod, ano po yung resulta nun? Ang resulta po nun, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga noong ginawa na ni Abraham at sumunod na siya doon sa pinagagawa ng Diyos at inialay na niya si Isaac, nagsalita ang Panginoon sa kanyang muli. At sa kanyang pagsasalita na yon, merong ipinakitang himala ang Diyos. Nakakita ng isang lalaking tupa na yung sungay ay sabi nga nandoon sa sanga no, nung isang puno. At yun ang naging handog ni Abraham sa Diyos. At hindi niya na inihandog si Isaac. Ang Panginoon na mismo ang tumugon at ang nagbigay noong handog na yon para sa kanya. Kaya nga mga kapatid, nakikita natin dito na sinabi na tinawag ni Abraham yung bundok na yon na Jehovah Jireh. Ang Diyos ang nagkakaloob. God will provide. Ang Diyos ang nag-provide. Siya ang nagbigay ng provision. Kaya nga, doon sa mga pangangailangan natin, ang minsan ang talagang kailangan lang pananalig at pagsunod sa Panginoon. At makikita natin doon na kapag ginawa natin yon, yung kapangyarihan ng Diyos nahahayag sa ating buhay. Ang ibig sabihin nun, signs and wonders. Mga bagay na kung minsan hindi natin nauunawaan pero dumarating. At yung pagdating na yon ay mga pagpapala para mapatunayan natin na totoo, buhay at nakapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos, iniibig tayo. At nais ng Diyos na kaya tayo pinagpapala para yung buhay natin ay magamit natin doon sa layunin kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Kaya nga kapatid, ano ang nagiging susunod pang mangyayari kapag naranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos? Tayo ay nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. Yun po yung dahilan kaya tayo sumasamba. Nagpapasalamat tayo sa mga karanasan natin sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. At nawa mga kapatid, patuloy nating panghawakan na sa mundong ito na ating ginagalawan ngayon, mayroong masama at mabuting nangyayari. At meron kang pagpili. At ang pagpili na ginagawa natin ay yung tumugon doon sa tawag ng Panginoon at doon sa kanyang mga salita at mga kautusan na nais niya na ating sundin. At kapag ginawa po natin yun mga kapatid, mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos kahit sa gitna ng pandemyang ito. Kaya kung ikaw ay mayroong pananalig at sumusunod sa Diyos, wala yung takot at mayroong pag-asa.
Meron ka pang nakikitang hinaharap. At ako naniniwala po ako, meron pa tayong hinaharap sa mundong ito. No? Dahil hindi pa tapos yung ating misyon. At meron tayong pagkaisahan natin na dapat natin gawin bilang bahagi sa katawan ni Kristo na tayo ay tumugon doon sa tawag ng Panginoon. Naniniwala po ako mga kapatid na kapag ito ang ating pinanghawakan, walang anumang bagay na hindi mapangyayari at mawawala ang anumang takot at pangamba sa ating buhay. At gagamitin tayo ng Panginoon upang yung mga tao na nagugulumihanan, natatakot, nakikita nila yung pagkakaiba ng buhay ng mga taong nananalig sa Diyos at yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ito yung panahon, kapatid, para patunayan mo na meron tayong isang buhay at makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.